with my way. When sorrows like sea billows roll, whatever my loss, thou hast taught me to say, it is well, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. And I sin, oh, the bliss of this glorious dawn. My sin, not in parts, but the whole. His nail to the cross, and I bear it no more. Praise the Lord, praise the Lord, oh my soul. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. And Lord, haste the day when I'm patient beside the clouds be rolled back as a scroll. The truth shall resound, and the Lord shall descend. Even so, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. And it is well, it is well with my soul. Magandang araw po sa mga kapatid sa Dasmariñas Unito Church at sa lahat po na nanonood sa ating pagsamba sa umagang ito. Si Pedro at si Juan ay matalik na magkaibigan. Isang araw napansin ni Pedro na napakalungkot ni Juan, kaya agad niya itong nilapitan at kinamusta. Sabi niya,
anong nangyari? Bakit ka malungkot? At sumagot po si Juan. Sabi niya, 3 weeks ago, namatay ang tiyuhin ko at iniwan niya ako ng 25,000. Oh, sabi ni Pedro, oh, malaking pera yon. Sabi naman po ni Juan, tapos 2 weeks ago, yung pinsan ko naman ang namatay, tapos iniwan ako ng 10,000. Sabi ni Pedro, nako, Juan, napakapalad mo naman pala. Sabi naman po ni Juan, tapos nung isang linggo, yung lola ko naman, tapos iniwanan naman ako ng 5,000. Sabi ni Pedro kay Juan, bakit malungkot ka? Bakit ganyan ang itsura mo pa rin? Sabi po ni Juan, kasi ngayong linggo, wala akong natanggap. Minsan, nakakatawa pong pakinggan yung kwento, no? Pero minsan ganito din po tayo. Ganito din ang mga tao na minsan ang iniisip natin yung mga bagay na wala tayo, o yung meron ba tayong tatanggapin, o wala. Minsan nahihirapan po tayong kontento sa mga bagay na binibigay sa atin ng Diyos sa bawat araw. At hindi natin napapahalagahan o nakikita kung gaano ba kahalaga yung mga biyaya na dumadating sa atin. Especially sa bawat araw na binibigay sa atin ng Panginoon. Sabi po sa Filipos 4:11-13, hindi ko sinasabi ito dahil sa kayo'y pinaghahanapan ko ng tulong. Natutunan ko ng masiyahan, maging anuman ang aking kalalagayan. Naranasan ko na ang maghikahos, naranasan ko na rin ang malagana. Natutunan ko na ang sikreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay. Ang mabusog o ang magutom, ang malagana o ang maghirap. Ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Kamusta po mga kapatid? Kamusta po ang inyong pananatili sa inyong mga tahanan ngayong meron po tayong enhanced community quarantine? Ano po ang mga bagay na pinagpapasalamat ninyo sa Panginoon? Ano po ang mga bagay na na-appreciate ninyo na ginagawa ng Diyos sa inyong mga buhay? Pinagpapasalamat po ba natin na meron tayong panahon para makasama ang ating mga pamilya? Na matagal natin silang nakakasama. Panahon na nakakasama natin sila para mag-worship, para kumain ng sama-sama, para manalangin ng sama-sama, at magkaroon ng oras para magkwentuhan. Pinagpapasalamat din po ba natin ang ating mga kalusugan? Sapagkat kahit na may pandemic, maraming mga tao ang may sakit, pero malakas po tayo. Kung ikaw man, kapatid, naranasan mong magkasakit, napagpasalamat mo ba sa Panginoon ang karamdaman? Naranasan mo ba yung pagsama ng Diyos sa buhay mo at ito ba ay pinagpapasalamat mo sa Kanya na ang Kanyang presensya ay gumagawa sa iyong buhay? Pinagpapasalamat mo din ba sa Diyos na kahit hindi ka nakatanggap ng ayuda sa gobyerno, tapat ang Diyos na gumagawa at nagkakaloob sa inyong buong sambahayan, sapagkat ang biyaya niya ay sapat sa lahat ng mga taong umaasa sa Kanya? O isa ka sa nagrereklamo? O isa ka sa binibilang kung ilan na yung pinadala dun sa kapitbahay mo kaysa dun sa natanggap mo? Pansinin ninyo po ang inyong nagiging response sa bawat araw. Pansinin niyo po sa pagising niyo sa umaga kung ano ang unang binubukan ng inyong mga bibig. Mga minamahal kong kapatid, just look around your house and appreciate what you have. Nawa po ang dalangin ng aking puso ngayong araw na ito, maging mapagpasalamat tayo sa mga bagay na binigay sa atin ng Panginoon. Maging mapagpasalamat tayo sa pamilya na meron tayo. Maging mapagpasalamat tayo sa lahat ng biyaya ng Diyos sa atin sapagkat siya ay sapat, tapat, na patuloy na mararanasan natin sa ating mga buhay. Mga minamahal kong kapatid, meron po ba kayong mga concern? Meron po ba kayong mga pinagdaraanan ngayon? Meron po bang kabigatan sa inyong mga puso? Ngayon po ang panahon para po tayo ay lumapit, para magtiwala sa Kanya, para asahan natin ang pagkilos ng Diyos sa ating mga buhay. Tayo po ay manalangin. Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin o aming Panginoon. Ikaw ang mabiyayang Diyos. Ikaw ang nagkakaloob ng lahat ng meron kami. Kaya Panginoon, sa umagang ito, turuan niyo po kaming maging mapagpasalamat. Turuan niyo po kami, Panginoon, na sa panahon na ilalabas sa aming mga bibig ang pagrereklamo, turuan niyo po kami na ang mailabas namin sa aming mga bibig ay pagpapasalamat at pagtitiwala sa iyo. Panginoon, kilala niyo po ang kapatid na nanonood at nakikinig ngayong umagang ito.
Kilala niyo po siya. Alam niyo po ang kanyang pinagdaraanan. Alam niyo po, Panginoon, ang pinagdaraanan ng kanilang buong sambahayan. Panginoon, abutin niyo po kami. Abutin niyo po sila at patuloy na maranasan ng iyong kapangyarihan, ang iyong kalakasan. At salamat po sa lahat ng biyaya na iyong pinagkakaloob. Salamat po sa lahat ng mga pagsubok na nagpapatatag sa aming mga pananampalataya. At maraming salamat po sapagkat sa kabila ng krisis, ikaw ang dakilang Diyos na buhay, tapat na gumagawa sa aming mga buhay at patuloy naming maaasahan mula ngayon at magpakailanman. Amen at Amen. Mga minamahal, tanggapin po nating lahat ang basbas mula sa ating Panginoon. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap naman ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo, bigyan kayo ng kapayapaan, ng kalakasan, ng lahat ng inyong mga pangangailangan. Malusog na pangangatawan, mas matibay na pananampalataya. Patuloy na pakinggan ng Diyos ang lahat ng inyong mga panalangin at ang lahat ng inyong mga daing na ginagawa sa kanyang harapan. At tugunin ito ayon sa kanyang tamang panahon, sa kanyang pinakamabuting kalooban. Patuloy niyong pagtagumpayan ang lahat ng bagay. Pagsubok man sa buhay o karamdaman, gaano man kabigat, gaano man kagaan, sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. Amen. Amen. Magandang araw po sa inyong lahat. Purihin po ang ating pong Panginoon sapagkat kahit sa online ay nagkikita-kita ang bawat isa sa atin at tayo po ay sama-sama na sumasamba sa ating pong Panginoon. Tayo na po at atin pong bulay-bulayin ang mensahe ng ating Panginoon para sa bawat isa sa atin ngayong araw. Patuloy po tayo sa ating pong pagtatalakay sa ating pong topic series. Ito po ay yung Treasures Within Reach at ang ating pong napakagandang topic ngayong araw. What is in your house? Ano ang nasa loob ng iyong tahanan? Kukunin po natin ang pagtatalakay na ito from the book of 2 Kings chapter 4 verses 1 hanggang 17. Pero hayaan po ninyo na basahin ko po ang verse 2. Ganito po ang atin pong mababasa sa wikang Ingles. Elisha replied to her, "How can I help you? Tell me, what do you have in your house?" "Your servant has nothing there at all," she said, "except a small jar of olive oil." Ito pong usapang ito ay nagmula doon sa isang story ng isang babaeng balo ay lumapit dito sa propeta ng ating Panginoon na si Eliseo, humihingi ng tulong sapagkat yun daw pinagkakautangan ng kanyang asawang namatay ay tangkang kunin yung kanya pong dalawang anak upang gawing alipin. Kaya itinanong ng ating nitong si Propeta Eliseo kung ano yung kanyang maitutulong at ano yung meron doon sa kanilang bahay. Ang sagot naman nitong babae, wala po maliban sa isang boteng langis. Ngayon, ito pong babaeng ito ay inutusan ni Eliseo na manghiram ng mga sisidlang walang laman o mga empty jars doon sa kanyang mga kapitbahay at humiram hanggat sa kung gaano karami yung kaya niyang hiramin. At pagkatapos, magsara sila ng kanilang pinto at pagkatapos mula doon sa bote na meron siya, isang glass ng olive oil, ay isalin doon sa lahat ng kanyang nahiram. At ganoon nga yung nangyari. At sa kalooban na sa biyaya ng ating Panginoon, napunan yung kanilang pangangailangan, nakabayad sila doon sa kanilang mga pinagkakautangan at pagkatapos meron pa silang magagamit sa mga susunod na araw para sa kanilang mga pang-araw-araw na mga pangangailangan. Like this widow, we oftentimes facing problems of many kind. Hindi naman lagi na monetary yung problema po natin eh. There are deeper problems like lack of faith, discontentment, and worries. At ito pong mga problemang ito, oftentimes, ay nagli-lead sa atin doon sa ating disorder or disarray, yung kaguluhan ng ating pong mga isipan na hindi na po natin alam kung ano yung atin pong gagawin.
And also, nagde-focus nito yung atin pong paningin mula sa Panginoon toward dito sa mga problemang ito. At nagkikreate ito ng blindness from the treasures that we already have. Our treasures within reach. At nabubulagan po tayo ng lack of faith, ng discontentment, ng worries, doon sa mga solutions, sa mga problema ng bawat isa sa atin. Ito pong problema ng widow, very obvious. Para bang nangangailangan siya ng isang padrino na tutulong sa kanya para isettle yung kanilang account, yung kanilang pagkakautang, para yung kanilang dalawang anak ay hindi na makuha at gawing alipin. Kaya nga po siya lumapit kay Eliseo eh. Pero yun ba talaga yung problema? Hindi ba ang problema ay yung lack of faith, yung discontentment, at yung kanyang pag-aalala? Kaya nga tingnan po natin yung approach na kung paano siya lumapit dito kay Eliseo at kung paano in-address ni Eliseo itong problema ng itong babae. Ang sabi sa verse 1, the wife of a man from the company of the prophets cried out to Elisha. Tingnan niyo po ito. Your servant, my husband, is dead, and you know that he revered the Lord. But now, his creditor is coming to take my 2 boys as his slaves. Parang nangangailangan siya ng isang ninong that will play like a godfather to her and settle the problem. Dahil po doon sa kanyang mga worries na nasa kanyang puso, hindi niya nakita na meron pa siyang 2 anak, hindi niya pa nakita na meron pa siyang ibang bagay na naandoon sa loob ng kanilang tahanan. Kaya nga ito pong si Eliseo ay nagbigay ng follow-up na question. Ang sabi dito, Elisha replied to her, how can I help you? Tell me, what do you have in your house? Nakita niyo po? How can I help you? Yun yung unang tanong. Pero nagtanong pa siya ng kasunod. Ang sabi niya, tell me, what do you have in your house? Dito nakita na meron pa pala siya na isang boteng langis na naandoon sa loob ng kanilang tahanan. Yun po yung ating pong makikita in verse 2. Of course, hindi madali. Kaya nga itong si Eliseo ay nagturo sa kanya kung ano yung dapat niyang gawin. And the Bible is teaching us today what to do under these circumstances. To develop an eye that sees the treasures within our reach, treasures inside our house. Now, i-consider natin ang ilang mga bagay na ito, mga minamahal ng mga kapatid. Una, volume versus value. Volume versus value. Unang bagay, people consider volume than value itself. Maraming mga tao na ang tinitingnan yung dami, hindi yung value nung kung ano yung bagay na meron sila. Kadalasan ang tao, ini-equate natin yung value with volume. Ano po ang ibig kong sabihin? Ang ibig kong sabihin, kung minsan, iniisip natin na yung bigger volume has a bigger value also. Tingnan po ninyo itong unang example na ito. Yun pong widow's small jar of olive oil. Maaaring ito po ay napakaliit. It was too small that she did not even think of it. Maliit na bote lang naman po ito. Ang sabi sa pag-aaral, although puno ng olive oil, pero maliit na bote lang ito at siguro kung saan lang nakalagay doon sa loob ng kanilang tahanan at dahil sa kanyang kaliitan,
hindi po ito naisip ng babae na meron pa siya. Ngayon din, she's poor and they have debts. Meron po silang utang. Her two sons were on the brink of being taken by the creditors, and her worries blinded her of what she still has. Gusto ko pong sabihin ito sa bawat isa sa atin. Gusto kong pahapyawan lang po ito ng konti. Meron po mga bagay na meron po tayo sa atin pong tahanan. Pero di po natin yung nakikita dahil doon po sa atin pong mga pag-aalala. Nag-iisip pa tayo ng ibang bagay, pero hindi natin nakikita, meron pala tayong mga bagay na nasa loob ng atin pong mga tahanan at dahil sa ating pag-aalala ay hindi po natin yon nakikita. Pangalawang example, the feeding of 100. Ang sabi po dito, in 2 Kings chapter 4 verses 42 to 44, a man came from Baal Shalisha, bringing the man of God 20 loaves of barley bread baked from the first ripe grain, along with some heads of new grain. Give it to the people to eat. Elisha said, how can I set this before 100 men? His servant asked, but Elisha answered, give it to the people to eat, for this is what the Lord says. They will eat and have some left over. Then he set it before them, and they ate and had some left over according to the word of the Lord. Ito pong lalaki from Baal Shalisha, meron po siyang dalang 20 loaves of barley bread. Pero yung pong servant, too focused doon sa size ng problema. 100 people ang kanilang kasama, napakarami nito, at napakaraming pagkain na kailangang gamitin. Kaya, ang na-miss out niya, yung initial miracle of provision through the man who showed up with the bread. Hindi niya napansin na merong isang lalaki na merong dalang 20 loaves of bread. Bakit? Kasi too focused siya doon sa size of the problem. Meron po kasing mga pagkakataon na dahil nakatingin tayo sa laki ng problema at kinakaharap ng bawat isa sa atin, nalilimutan din natin i-appreciate yung mga provision na ibinigay na ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Now, dito po sa story na ito pong si Elisha ay nag-introduce ng isang new concept na hindi naiisip nitong kanyang servant. Ito po yung isipin na yon. For this is what the Lord says. They will eat and have some left over. Ito po ay atin pong makikita in verse 43c. Ito pong si Elisha, in-invoke niya yung Diyos doon sa sitwasyon. Inilagay niya yung Diyos doon sa sitwasyon na kanila pong kinakaharap. Yes, maraming papakainin, 100 men ang kanilang kasama, 20 loaves of bread ang nandoon lang, although hindi na rin yung nakita noong kanyang servant, pero in-invoke nitong si Elisha ang Diyos doon sa kanilang sitwasyon. Mga minamahal na mga kapatid, our problem is not the situation we are facing, but those times that we forget the divine. We do not give God the room to operate in our circumstances. Yun po yung nagiging problema kuminsan. No? Hindi natin hinahayaan na ang Diyos ay magkaroon ng lugar para kumilos doon sa problema na atin pong kinakaharap. But when the servant obeyed, look at this, the people ate. They were satisfied and had leftovers according to the word of the Lord. Yan po ay atin pong makikita in verse 44. Pangalawa sa puntong ito, people thinks more and bigger is better. Maraming mga tao ang iniisip, kapag mas marami, kapag mas malaki, mas okay, mas pwede.
Pero tingnan po natin ang dalawang example na ito. Una, yung 12 spy ni Moises against doon sa 2 spy lang na ginamit naman ni Joshua during their time. Dito po sa 12 spy ni Moses, ito po yung panahon na ite-take over na nila yung land of Canaan. Ngayon, ang Diyos ay nag-utos dito kay Moses na pumili ng 12 spies, one from each tribe para manmanan yung land of Canaan. So, nag-gather siya ng 12 spies at pagkatapos ay ipinadala niya ito sa Canaan para magmanman doon. Now, yung 12 spies, it never guarantees a successful job. Bakit? Kasi alam niyo po, 10 out of 12 spies brought back negative reports that stirred up fear in the camp. Yung 10 mula doon sa 12, ang report, okay naman. Pasagana yung lugar. Pero hindi natin sila kaya. Mga higante. Tayo ay parang mga tipaklong lang kumpara sa kanila. Ganun yung report noong 10. At dahil doon ay nagdulot ito ng takot sa buong Israel at doon sa camp ng mga Israelita at nagreklamo sila laban sa atin pong Panginoon na dapat daw ay hinayaan na lang silang mamatay doon sa Ehipto kaysa sila ay patayin ng kanilang mga kaaway dito sa lugar na ito na kanilang pupuntahan o sa lugar na pinapapuntahan sa kanila ng ating pong Panginoon. Although yun ay ipinangako na ng Diyos para sa kanila. Tingnan niyo po yun. Pero sa panahon naman ni Joshua, they were about to conquer Jericho. 2 spy lang yung kanilang ipinadala. But they worked in unity with each other and they told Joshua everything that happened to them and with faith claims the victory over the whole land. Sa kanilang pag-usap doon sa prostitute, doon sa babaeng prostitute, ang sabi ng babae, natatakot na ang mga tao dito dahil nabalitaan namin kung paanong kayo ay nakalabas sa Egypt, kung paanong natuyo ang Jordan River, kung paanong tinalo ninyo ang mga malalaki at mga makakapangyarihang bansa at mga hari. Kaya palagay namin ang lugar na ito ay ibinigay na sa inyo ng Diyos. At yun yung kanilang inireport dito kay Joshua during their time. At yes, they had victory over the whole land. Alam na alam po natin yun kung paanong sinakop ni Joshua at ng kanyang bayan ang isang makapangyarihang lungsod ng Jericho. Kaya mga minamahal na mga kapatid, hindi nangangahulugan na kapag marami o kaya malaki, mas pwede at mas okay. Hindi. Hindi ganon sa paningin ng Diyos. Dahil letter C sa puntong ito, pangatlo sa puntong ito, remember that God is sufficient. Ang Diyos, sapat na. At hayaan lang po natin siya to work His ways inside our home. Tingnan po natin ang examples na ito. Ito po ay story patungkol kay Gideon and the 300 soldiers in the book of Judges, chapter 7. Marami ang kanilang mga kaaway. Ang sabi sa Bible, yung kanilang mga tauhan ay parang mga balang sa dami. Amakin nyo gano'ng karami yan. Yun daw kanilang mga kamelyo ay parang mga buhangin sa dalampasigan. Ngayon, itong si Gideon ay merong 32,000 men. Merong 32,000 soldiers. But the Lord pointed out the problem to him. Ang sabi ng Diyos, masyadong marami ang tauhan mo para papagtagumpayin ko sila. Baka isipin nila na napagtagumpayan nila ang kanilang mga kaaway dahil sa kanilang kalakasan at hindi dahil sa tulong ko. Kaya bawasan mo ang mga tao. Tinanong ni Gideon ang kanyang mga tauhan, sino ba sa inyo ang natatakot?
Alam niyo, umurong 22,000. Ang natira, 10,000 men. Nanatili ba ang Diyos doon? Ang sabi ng Diyos, marami pa rin, Gideon. Bawasan mo. Papuntahin mo sa batis, at meron akong instruction, meron akong pagsubok na ibibigay, at doon mo malalaman kung sino yung lalaban sa ganun karaming mga Midianita. Ngayon, ang instruction, pagdating sa batis, kung sino yung luluhod at iinom sa pamamagitan ng kanilang kamay, yun yung kanyang isasama. Kung sino yung luluhod at iinom na parang aso, may iiwan. Ang natira, 300 men to attack the Midianites. Kaya ang Diyos, hindi dependent sa dami. Hindi dependent sa laki. Yung size ng 300 men, it was too small by human standards. Kung sasalakay ka sa isang makapangyarihang bansa like the Midianites, at ganun karami yung iyong mga kaaway, most probably than not, mag-iipon ka talaga ng maraming mga sundalo. Because the 300 was too small by human standards. And their weapons were unusual. Sasalakay, ang dala nila torch, jar, and a trumpet each. Kung sasalakay ka, sa ganun karaming kaaway, most probably than not, ang dadalhin mo ay talagang malalakas na mga ammunitions para makasiguro ka ng panalo laban sa iyong mga kaaway. But hear this, they won. Nanalo sila by 300 men and with weapons so unusual, a torch, a jar, and a trumpet each. Why? Because they have God as their strategist. They have the supernatural God with them. And the supernatural God does not need much. Hindi niya kailangan ng marami. Hindi niya kailangan ng malaki. Just a vehicle for the supernatural power to flow through. Yun lang ang kailangan ng Diyos. Kahit gaano kaliit, kayang mapagtagumpayin ng ating Panginoon. Pangalawang punto, seek for what your house already have. Hanapin mo kung ano yung meron sa bahay mo. Dalawang napaka-special na bagay ang gusto ko pong talakayin dito sa puntong ito. Una, the blessing of a family. Kapatid, may pamilya ka. Yun yung unang meron ka sa bahay mo. Tingnan niyo po ito. Tingnan po natin ang buhay ni David at bago po tayo magpatuloy ay basahin po natin ang ilang mga verses na ito in 1 Samuel chapter 17 verses 45 to 47. Ang sabi dito, David said to the Philistine, "You come against me with sword and spear and javelin, but I have come against you in the name of the Lord Almighty, the God of the armies of Israel, whom you have defied. This day the Lord will deliver you into my hands, and I'll strike you down and cut off your head. This very day I will give the carcasses of the Philistine army to the birds and the wild animals, and the whole world will know that there is a God in Israel. All those gathered here will know that it is not by sword or spear that the Lord saves, for the battle is the Lord's, and He will give all of you into our hands." Tingnan po natin ang social status nitong si David. Alam niyo po ba, itong si David, he was disregarded by his own father. Sarili niyang ama, hindi po siya nakikita, parang baliwala para sa kanyang ama. Pangalawa, denounced by his own brothers. Baliwala siya sa mga sarili niyang kapatid dahil para sa kanila parang wala siyang kayang gawin. Napakabata niya pa. Kaya wala siyang pwedeng gawin, wala siyang kayang gawin.
And also, he was doubted by the king. Yung kanyang supposed boss and the leader of the house of Israel, merong pag-aalinlangan sa kanya. Napakaliit naman ito. Kaya ba nito yung armor? Kaya ba nitong bitbitin yung espada? Ano kaya ang magagawa nito? And also, kahit yung kanyang kaaway, ang tingin sa kanya, isang kutong lupa na hindi mananalo sa labanan. That's why he was disdained. Inapi siya, inalimura siya, hinamak siya. Lahat sila, ang tatay niya, ang kanyang mga kapatid, ang kanyang boss, ang kanilang hari ng Israel na dapat ay sumusuporta sa kanya at tinitingnan kung ano ang meron siya, lahat sila, mga minamahal na mga kapatid, naghahanap ng iba. But David was not frightened and discouraged. Kung ano man yung iniisip ng tao sa kanya, baliwala sa kanya. Because David included God into the situation. Isinama niya ang Diyos sa sitwasyon. Kahit ganito lang ako, kahit ganito ako kaliit, kahit hindi ako pansin ng ibang tao, kasama ko ang ating Panginoon. And here he was now telling the giant that he will strike him down and cut off his head. Why? Because he knows that the fight was of God's and Yahweh was with him. Now, punta po tayo doon sa gusto kong tukuyin dito sa akin pong mga binabanggit na ito. Maraming mga pagkakataon, mga minamahal na mga kapatid, na tumitingin tayo sa iba, sa labas ng ating pong mga tahanan, na pwedeng mag-encourage sa atin, pwedeng sumuporta sa atin, pwedeng sumama sa atin in facing the problems and challenges in our lives. At dahil doon, nadidisregard natin, nababaliwala natin yung members of our own household na nandun na mismo sa loob ng ating pong mga tahanan. Mga minamahal na mga kapatid, pakinggan niyo po ito. Ipanalangin niyo po sila. Ipanalangin niyo po yung kasama niyo sa bahay, yung sarili niyong pamilya, and accept the fact that they can be used by God also para suportahan ka, para i-encourage ka, para samahan ka harapin ang mga problema at mga challenges ng iyong buhay. Gusto ko pong ipakilala sa inyo ang akin pong sariling pamilya para bigyan ko po kayo ng example patungkol dito sa puntong ito na akin pong tinatalakay. Narito po ang akin pong dalawang anak. Ang akin pong panganay ay si Elkan, na laging nagre-remind sa aming buong pamilya na kailangan namin talagang mag-work together as a family to overcome a situation. Hindi niya naman po ito formal na binabanggit sa akin o sa aming mag-asawa palagi. Pero siya yung nagpapaalala, yung akin pong panganay ang nagpapaalala sa amin na kami, buong pamilya, dapat mag-work together as a family para ma-overcome anuman yung situation na amin pong kinakaharap. Ang amin pong bunso ay si Ernest. At ito pong si Ernest ang nagre-remind sa akin at kay Risa not to go out of our dignity by unfriending someone in Facebook. Alam niyo po kasi, one time, meron pong isang mahal sa amin na sumama yung loob namin. Ako, sumama yung loob ko. Ngayon, parang gusto ko siyang i-unfriend sa Facebook kasi nai-stress ako sa taong ito. Wala naman po siya dito. Hindi naman po siya member ng Dasmariñas Unida Church. Although mahal ko po kayong lahat, mga taga Dasmariñas Unida Church. Now, nung i-unfriend ko na po itong taong ito,
So Ernest, yung nagsabi sa akin, Daddy, huwag mo na siyang patulan. Hayaan mo na siya. Kasi kapag in-unfriend mo siya, ibinababa mo lang ang dignidad mo at parang sinasabi mo na ganun ka. Alam niyo ba na yung bunsong anak ang nagsasabi sa amin ng gano'n? Pangatlo, ito po yung dalawang special na babae sa akin pong buhay. Una, ay ang akin pong minamahal na asawa. Ang miyembro ng amin pong pamilya na laging nagsasabi sa amin na may remedy ang lahat ng bagay. Walang hindi namin kayang i-fix. Kailangan lang naming humanap ng paraan. Alam niyo po, mga minamahal na mga kapatid, kung kailangan nyo ng pakikipag-usap sa PIDEA, kung kinakailangan nyo ng pakikipag-usap sa NBI, o kung sino mang abogado at kung sino mang politiko, meron kami sa pamilya namin na pwedeng makipag-usap. Yan po ay ang aking pong asawa. Wala na pong iba. Napakaraming mga bagay na hindi ko kayang gawin, na kayang-kaya niyang gawin. As simple lang ito para sa kanya. Dahil para sa kanya, lahat ng bagay kayang ayusin. We just have to find the way. At ang pangalawang pinakamahal kong babae sa akin pong buhay ay ang akin pong nanay. We have our nanay na laging nagsasabi sa amin, constantly nagre-remind sa amin to be humble at all times, to care more, and to love more, and to talk less. Yan po ang akin pong nanay. And here's another one. Last member of our family. Siya po si Hunter. Napakakulit, kumisan, napakayabang, pabibo, pero alam niyo po, napakabait, hindi namimili ng pagkain. Kapag kinarga mo, kahit isang oras nakarga mo, nakapirmi lang siya at hindi siya magwawala. Hindi po siya dumudumi kung saan-saan at higit sa lahat, siya po ang stress reliever ni Risa. At one of the main reasons kung bakit noong 2019 ay mabilis na gumaling si Risa at nakarecover sa kanyang depression. Yan pong picture na yan na nasa kubo sila, bago lang po yan. Pero dyan din po sa lugar na yan, nagsimula ang lahat. Dahil ang ginamit ng Diyos para kay Risa ay ang amin pong Hunter, ang amin pong bunso sa loob ng amin pong tahanan. Remember that God is the God of miracles that can work for you through their lives. He is also the God of opportunities and the giver of talents and gifts. And He has already given them theirs to use to become a blessing to your own home. God is not limited to the high-profile people that you think you need in your life. Mga minamahal na mga kapatid, kailangan nyo lang tingnan ang bahay ninyo. Kailangan nyo lang tingnan uli ang miyembro ng inyong pamilya na andon na po sila. Value them. Pahalagahan nyo po sila sapagkat sila man ay kayang gamitin ng Diyos para pagpalain ka. Una, the blessing of a family. Pangalawa, the blessings of empty jars. Tingnan po natin ang 2 Kings chapter 4 verse 3. Ang sabi dito, Elisha said, "Go around and ask all your neighbors for empty jars. Don't ask for just a few." Para sa akin, ang empty jars ay nagre-represent ng apat na bagay. Una, our faith. Kung meron po tayong faith sa puso natin, we can make it every day. Pangalawa, contentment and appreciation. Mga minamahal na mga kapatid, we can never be satisfied with whatever we have kung wala po tayong contentment and appreciation. Pangatlo, old material possessions. Mga bagay na meron tayo, luma nga lang. But sometimes, na-overlook po natin ito
dahil sa paghahangad ng mas mga bagong mga bagay. At pang-apat, opportunities that should not be missed. Siguro po itong babaeng balo na ito, nag-iisip kung bakit siya inutusan ni Elisha na umalis at manghiram ng mga empty jars. Siguro, iniisip niya, bakit hindi na lang mga jars na puno ng pagkain? O kaya, mga jars na puno ng tubig? O kaya, ba't hindi na lang ako manghiram o manghingi ng mga jars na meron ng wine o kaya naman ay oil? Ano yung value ng empty jars? Bakit empty jars? Listen to this. Unless we look through the eyes of faith, we will overlook the wealth that we have, the treasures within our reach. Pag-usapan po natin saglit itong apat na bagay na ito at dito naman din po tayo magwawakas. Una, pananampalataya. Alam niyo po, noong bata pa po ako, yung pong bahay po namin doon sa Pasong Santol, hindi po namin sariling bahay yun. Kami po ay pinapatira lamang doon ng tropang remorka. Ngayon, yung bahay po namin ay meron pong silong. No? Doon po sa silong, andun kuminsan yung manok. Kuminsan, lahat ng gamit namin ay nandun. Pero meron po akong laging napapansin na stainless na pandakot na hindi ginagamit. Ngayon, tinanong ko yung nanay ko one time, sabi ko sa nanay ko, Nay, bakit natin hindi ginagamit yung pandakot? Bakit andon lang po yun doon sa ilalim ng silong? Alam niyo po, sabi ng nanay ko, anak, yung pandakot na yan ay hindi natin gagamitin hanggang sa hindi natin sarili ang ating bahay. Alam niyo po, lumipas ang napakaraming taon, nakapagpatayo kami ng sarili naming bahay, and finally, nagamit po namin ang pandakot. Iniisip pa ng nanay ko na magkakaroon kami ng sarili naming bahay. Hindi naman po kami mayaman. Kami naman po ay mahirap lamang. Ang akin pong ama ay laborer during that time. Pero dahil sa pananampalataya ng nanay ko, na one time magkakaroon kami ng aming sariling bahay, magagamit namin ang pandakot na ito. And lo and behold, ganun nga ang nangyari. That's faith. Yun po ay pananampalataya. Wala kaming anuman. Ang nanay ko walang anuman. Ang tatay ko walang anuman. Just an old, unused, stainless pandakot and the faith in our heart. Nagamit po namin ang pandakot. Ang sabi ni Billy Chua, the poor are those who do not know what they have. Yung daw mga mahihirap, ay yung mga taong hindi nila alam kung ano ang meron sila. Yun ang tunay na mahihirap. No? Back to the case of the widow, alam po natin na yung oil ay worth some money. Maaari po yung oil ay magamit sa lamp, maaaring magamit sa pagluluto, o kaya maaaring magamit sa fuel. Kung bibigyan po tayo ng chance to pick between the oil and the empty jars, most likely, ang pipiliin po natin ay yung oil at bibitawan po natin at hindi po natin pipiliin yung empty jars. Yet, while oil is valuable, we need empty jars to hold them. Nakita po niya? Maaaring ang pinapahalagahan po natin ay oil over empty jars. At maaaring mahalaga ang oil. Pero, sino ba ang mag-hold? Ano ba ang mag-hold sa oil? Empty jars. Empty jars. We need empty jars to hold the oil. So without these worthless empty jars, there is nothing to contain the oil. Kaya mga minamahal na mga kapatid, alam ko meron kang pananampalataya.
exercise that way na meron ka sa puso. Pangalawa sa puntong ito, contentment and appreciation. One time, si Risa po ay nabigyan ng isang maliit na anelo bag. Original po yung anelo bag. Pero it seems na sumasama yung loob niya dahil doon sa iba ay medyo mas malaki at parang medyo mas maganda yung naibigay sa kanya. Nasabi ko sa kanya, ang ibig sabihin lang yan, sila hindi nabibigyan ng ating Panginoon. Kasi malaki na yung meron sila. At ikaw ay bibigyan pa ng ating Panginoon dahil maliit yung nasa iyo, ang kailangan mo lang i-appreciate. Alam niyo po mga minamahal na mga kapatid, without contentment and without appreciation, we cannot be satisfied with what we have. At hindi po tayo titigil sa paghingi ng mas marami pa kahit malaki pa at marami yung naibigay sa atin kung wala po tayong contentment and appreciation sa ating pong buhay. Gayon din, there are times na naghahanap po tayo ng mga bagay na updated. Mas bago ang gusto po natin, mas expensive yung gusto po natin, at na-overlook po natin yung mga bagay na meron na tayo, na standard rin naman. Maganda rin naman itong bagay na meron tayo, although lumang nga lamang. For example, sa pagbili po ng mga pagkain at sa pagbili ng mga gamit, kuminsan na-expirean tayo at kuminsan nalilipasan tayo nito maraming mga bagay at ang bahay po natin ay natatambakan ng maraming mga gamit dahil bili tayo ng bili nang hindi naman po natin kailangan. At yung mga luma na meron na tayo, yun po yung tinatawag ko na pangatlong punto patungkol dito na old possessions that are treasures we usually neglect. Pagkatapos, at the end of the day, sila rin naman pala yung atin pong gagamitin. Sila rin naman pala yung atin pong mapapakinabangan. For example, doon po sa bahay po namin sa Pasong Sandol ay meron po kami rong electric fan, old electric fan na nabili ko po sa ukay noong ang amin pong akin po pinagtatrabahuhan dati ay nagkaroon ng garage sale. Ang tawag ko po doon sa electric fan na yon ay ethnic electric fan. Old ethnic electric fan. Nabili ko lang po ata yun sa halagang, kung hindi ako nagkakamali, ay 300 pesos. Yung halaga po doon. Now, alam niyo po, yung old ethnic electric fan na yun, kapag sinindihan mo, tumutunog, tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk. Minsan, gusto ko na sumayaw ng parang ethnic, no? Pero, bandang huli, ang daming mga bagong gamit na nasisira at yun din yung nananatili na nandun. Hopefully nga lang ay nandoon pa po yun sa bahay po namin. So, meron po kasi tayong mga old possessions na meron na tayo pero na-overlook natin dahil gusto po natin mas iba, mas bago, mas updated. Alam natin, mas mapapakinabangan natin. Pero bandang huli, yun palang ding meron na tayo, bagamat old, bagamat ethnic, ay magiging kapakipakinabang pa rin pala sa bawat sa atin. At na-overlook lang natin. And lastly, opportunities that are wasted. Ito pong mga opportunities na ito na nakalampas sa atin, lumipas sa atin, ito sana yung nagdala sa atin sa much better life. Alam niyo po, hindi naman babalik yung mga missed opportunities, pero hindi naman nawawalan ng mga bagong opportunities. At yun po ang maganda sa atin pong Panginoon. So next time, ipagkatiwala natin sa Lord ang atin pong kinabukasan at magtiwala sa Kanyang mga daan. Sa kahululihan, nais ko pong i-quote sa inyo itong verse na ito in Proverbs chapter 3 verses 5 to 6 sa NIV. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your paths straight. Sa Diyos po, ang pinakamataas na pagpupuri at pinakamataas na pagpapasalamat. Tayo po ay manalangin.
Dakila naming Diyos, muli ay nagpupuri kami sa araw na ito. Maraming pong salamat sapagkat napakaraming mga napakahalagang mga bagay na inyo pong inireveal sa bawat isa sa amin. Patawad po sa mga panahon na mas pinapahalagahan namin yung dami kaysa doon sa value. Samantalang ikaw naman, O Diyos, ay more than enough and you are sufficient. At kahit sa mga maliliit, ay kaya mong kumilos para pagpalain ang inyo pong mga anak. Panginoon, patawad din po sa mga panahon na hindi po namin nakikita yung meron na kami, yung pamilya po namin na nandyan lang pala talaga, na kayang-kaya mo namang gamitin, O Lord, para i-encourage kami, para suportahan kami, at para manatili sa tabi namin sa pagharap po namin sa mga problema at sa iba't ibang mga circumstances ng buhay. Tulungan niyo po kami na i-appreciate sila, tulungan niyo po kami na pahalagahan sila, dahil sila man ay gagamitin po ninyo para pagpalain ang inyong pong mga anak. At salamat din po sa pagtuturo niyo na sa loob ng amin po mga tahanan, merong mga bagay na meron na kami, kailangan lang po naming makontento, kailangan lang po naming i-appreciate, kailangan lang po naming balikan uli at pahalagahan at patuloy na ipagkatiwala sa inyo. Lord, patuloy pa rin po kaming nag-aasam ng mga opportunities at humihingi kami ng sorry sa lahat ng mga opportunities na ibinigay mo na sa amin pong harapan, pero amin pong pinalampas. Pero salamat sa kabutihan po ninyo dahil ikaw ang nakakaalam ng lahat ng bagay, lahat ng lugar ay alam mo, lahat ng lugar ay nandun ka, kaya ang mga opportunities na meron pa kami ay laging nasa harapan mo lamang para sa bawat isa sa amin. Pagpalain niyo po ang akin po mga mahal na kapatid, saan mang panig ng Pilipinas kami naroon, saan mang panig ng mundo kami naroon, kami man, Panginoon, ay nagtitigil sa amin po mga sarili-sariling tahanan, pero salamat po dahil ito po yung pagkakataon na makikita po uli namin, mapapansin po namin ang mga mahal po namin sa buhay. Sama-sama kami, Panginoon, na mag-appreciate sa isa't isa, magmalasakitan sa isa't isa at maging kasangkapan po ninyo para pagpalain ang bawat miyembro ng aming pong pamilya. Sa inyo po namin pinagkakatiwala ang lahat ng ito. Maraming pong salamat sa inyo pong patuloy na kabutihan. Ito po ang aming pong panalangin. In Jesus' name, Amen. Amen. See you again next week, mga minamahal na mga kapatid, sa atin pong online worship. Pagpalain po tayong lahat ng ating pong Panginoon. I am so blessed. I am so blessed. I am so grateful for all that I have. I am so blessed. I am so blessed. I am so grateful. I am so blessed. I am so blessed. I am so blessed. I am so grateful for all that I have. I am so blessed. I am so blessed. I am so grateful. I am so blessed. I am so blessed. I am so blessed. I am so grateful for all that I have. I am so blessed. I am so blessed. I am so grateful. I am so blessed. On that day when my strength